Inasa ay isang nerdy na walang kaibigan na talunan na nag-aksaya ng kanyang buhay sa pagpunta sa mga aklat-aralin sa agham upang matupad niya ang kanyang pangalan. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng muntik ng kitilin ni Truckon ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng isang magandang babae na pumipilit sa kanya na pakasalan at durugan ito. Ngunit bago iyon nangyari, noong araw na siya ay ipinanganak, malungkot na tinitigan siya ng kanyang mga magulang habang nasa duyan pa lamang ng mapagtanto nila na ang kanilang bagong silang na sanggol ay pangit at ang kanyang ulo ay napakabilog at malaki tulad ng sa iyo. Kaya nagpa siya silang tawagin siyang Nasa. Sa paglipas ng mga taon habang lumalaki, pinaglalaruan siya ng lahat dahil sa kanyang walang kwentang pangalan. Naging nakakadismaya ito para sa batang ito kaya nagpa siya siyang mag-aral ng mabuti upang maging isang taong igagalang ng mga tao. Sinubukan niyang palagui ng ilang kalamnan sa pamamagitan ng ilang push-up ngunit napagtanto niyang ang bigat ng kanyang ulo ng pakwan ang nagtutulak sa kanya pababa. Nang sa wakas ay nakarating siya sa middle school, sinabi niya sa kanyang guro na hangad niyang mag-aral sa pinakamahusay na unibersidad sa bansa. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng guro na kailangan niyang magkaroon ng utak ni Einstein, at kung isa sa alang-alang ang kanyang mga magulang na walang hiya, imposibleng mangyari iyon. Pero dramatikong sinabi ng ating bida sa kanya na ang pangalan niya ay Nasa, na nangangahulugang walang limitasyon sa kanyang pangarap. Sinabihan siya ng guro na muling isaalang-alang ang kanyang pangarap at pumili ng isang backup na unibersidad. Ngunit lumabas si Nasa, sinabing walang pipigil sa kanya. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi, tinitigan niya ang kanyang exam sheet at napagtanto na nakakuha na naman siya ng A. Masayang bulong niya sa sarili na kahit ang buhay ay naaayon sa kanyang pangarap. Hindi alam ng ating walang kwentang bida na ang buhay ay parang isang babaeng may dalawang pagkakataon dahil, nang sandaling iyon, nakita niya ang pinakamagandang babae sa mundo sa kabilang panig ng kalsada. Sa sandaling iyon, binawasan ng ating determinadong bida ang kanyang depensa dahil ang gusto lang niya ay isang pagkakataon na malaman ang pangalan nito. Kaya para magawa iyon, nagsimulang tumawid sa kalsada ng walang pag-iisip. Sa sandaling iyon, nabangga siya ng isang truck na hindi kailanman lumilipas. Ang batang ito ay nakahiga sa lupa na may dugong natapon kahit saan, at ang tanging nasa isip niya ay ang mamatay nang hindi nalalaman ang pangalan ng magandang babae. Ang sandaling iyon, tumangala siya at nakita ang magandang babae na may dugo sa mukha na nakatitig sa kanya. Agad na dumating ang driver ng truck, tinanong kung ayos lang ba siya. Kaya tumayo ang babae para umalis, hindi hinihiling sa driver ng truck na dalhin si Nasa sa ospital. Ngunit itinuro ng driver na kakailanganin din niya ang atensyon ng doktor dahil siya ang nataman ng mabangga siya sa harap para iligtas ito. Gayunpaman, nagsimulang umalis ang babae, at nang makita siyang umalis sa ilalim ng kumikinang na buwan, dahan-daang nawalan ng malay si Nasa. Di nagtagal, nagsimulang tumawag ng ambulansya ang driver ng truck, ngunit biglang tumayo si Nasa na parang kontrabida sa pelikulang horror, na ikinatakot ng driver ng truck. Sinabi niya sa driver na determinado siyang hanapin ang babae dahil masyadong maganda ito para pakawalan na lang. Kasabay nito, tumakbo ang ating bida sa gabi nang may mabilis na tunog upang maabyutan ang babae. Matapos tumakbo ng ilang sandali, sa wakas ay naabutan niya ito habang nakaupo ito sa isang hintuan ng bus. Nang makita siya, nagulat ang dalaga na hinabol siya ng lalaki kahit na nakatali ang buhay nito. Sa sandaling iyon, desperadong nagbitaw ng nakakairitang linya ang simpleng Panginoon, tinanong kung isa ba siyang bituin dahil nasa ito gustong-gusto niyang pag-aralan ang grabidad nito. Nang marinig ito, humanga ang dalaga, kaya pinaupo niya ito. Ginamit niya ang kanyang panyo para linisin ang dugo sa mukha nito at pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang kanyang Amerikana. Pagkatapos ay tumayo siya, sinabihan siyang tatawag siya ng ambulansya, dahil sa kanyang mga pinsala, maaari talaga itong mamatay anumang oras. Ngunit ang pangit na tanga, sa desperadong pagtatangka na kausapin siya, ay bumagsak sa lupa, kaya ipinaalam sa kanya ng dalaga na bali ang kanyang mga binti. Binuksan niya ang pinto, sinabihan siyang tatawag siya ng ambulansya at hiniling na huwag nang muling gumalaw. Noon din, nagsimulang maglaho ang kamalayan ni Nasa, ngunit determinado siya, kaya lumapit siya sa kanya. Sinabi niya sa dalaga na kamukha niya si Prinsesa Kaguya sa kwentong pambata, ang minamahal na prinsesa na minamahal ng maraming ngunit kailangang bumalik sa buwan.
Sinabi ni Nasa sa dalaga na dahil baka hindi na sila magkita muli, ipaglalaban niya ang pagkakataong makasama ito. Gamit ang lahat ng lakas ng loob sa mundo, sinabi niya rito na mahal niya ito at gustong-gusto niyang makipag-date dito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng dalaga na maaari lamang silang magkasama kung pakakasalan niya ito. Naagad na pumayag ang Dom na walang laman ang utak at pagkatapos ay nawala ng malay. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nagising siya sa ospital at nakakulong sa isang wheelchair. Ang pag-iisip tungkol sa magandang dalaga ay palaging nasa isip niya. Agad siyang nalugmok sa depresyon dahil hindi niya alam ang pangalan ng dalaga at hindi na niya ito muling nakita. Kahit na sa wakas ay nakamit niya ang pinakamataas na marka sa kanyang klase, nagpasya siyang huwag nang pumasok sa nangungunang unibersidad. Pagkatapos ay kumuha siya ng trabaho bilang service worker sa pag-asang makita muli ang dalaga. Ngunit hindi yun nangyari. Lumipas ang panahon at sa wakas ay naging 18 taong gulang na si Nasa, ngunit sa halip na ipagdiwang ang kanyang kaarawan, siya ay nalulumbay at nanatili sa kanyang silid buong araw. Gayunpaman, ng araw na iyon, tumunog ang kanyang doorbell, at nang buksan niya ang pinto, nag-short circuit ang kanyang utak nang makita niya ang batang babae na nakatayo sa harap niya. Nagpakilala ang batang babae bilang Sukosa, kaya sinabi sa kanya ng ating bida na si Mikasa Sukosa. Kasabay nito, pumasok siya sa apartment nito at habang umiinom ng tsaa, ipinakita niya sa kanya ang kanilang sertipiko ng kasal at hiniling na pirmahan ito. Agad na nag-hysterical si Nasa dahil hindi niya inakala na seryoso ito sa buong bagay tungkol sa kasal. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Sukosa na kung ayaw niyang pumirma, ayos lang. Kaya mabilis niyang kinuha ang papel at pinirmahan ito ng mas mabilis pa sa isang ninja na nakikipagkarera. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ng babae na mahusay siyang humatol sa karakter at naniniwala siyang aalagaan siya nito ng mabuti. Nang maayos na ang lahat, tumungo ang mga Yonjin sa opisina ng marriage ward upang legal itong maitali. Habang papunta roon, napagtanto ni Nasa na si Sukosa lang ang tanging tao sa mundo na hindi kailanman pinagtawanan ang kanyang pangalan. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Sukosa na si Nasa ay maraming siyentipiko at inhinyero na nagtulungan upang matupad ang pangarap ng sangkatauhan na maglakbay patungo sa kalawakan. Kaya hindi nakakatawa ang pangalan niya. Isa itong kamangha-manghang pangalan na nangangahulugang anumang pangarap ay maaaring makamit. Di nagtagal, sa wakas ay nakarating na sila sa opisina at nagulat ang matandang lalaki nang makita ang isang batang magkasintahan na ikakasal dahil isa itong matandang at pangit na binata na walang babaeng gugustuhin. Gayunpaman, pinirmahan niya ang dokumento at binigyan sila ng bulaklak bilang regalo. Nang gabing iyon, palakad-lakad si Nasa sa kanyang silid, gulat pa rin na isa na siyang lalaking may asawa. Hindi pa siya handa sa pag-alis kasama ang isang tao, at ang kanyang apartment ay kasya lamang sa isang tao. Pagkatapos, nagkaroon ng isang seryosong problema kung saan matutulog ang kanyang bagong waifu dahil iisa lang ang kanyang kama. Dahil doon, naisip niyang bumili ng bagong kama, ngunit medyo huli na, at ang delivery ay hindi dumating hanggang kinabukasan, at pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang iba't ibang posisyon na maaaring magkasya sa kanilang dalawa sa kama. Noon lang, biglang sumulpot si Sukosa mula sa kung saan, nagtanong kung bakit siya nagsasalita sa kanyang sarili na parang baliw, na nagbigay kay Nasa ng lubos na pagkabigla. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang kanyang briefcase na nagsasabing naroon siya upang simulan ang kanilang buhay mag-asawa. Dahil dito, lumipat si Nasa upang magtimpla ng kanyang kape, at isiniwalat niya na wala siyang tahanan na babalikan. Kaya't magkasama sila tuwing gabi mula noon, na halos nagparalisa sa sistema ng nerbiyos ni Nasa. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na napakaliit ng kama nito para magkasya kahit isang daga, kaya iminungkahi niya na sa hotel na lang siya magpalipas ng gabi. Nang marinig ito, nanlumo si Nasa, ngunit tiniyak sa kanya ni Sukosa na kahit na mas malala ang kalagayan ng kanyang pamumuhay kaysa sa isang pulubing walang tirahan, asawa niya ito at hindi niya ito iiwan. Nang marinig ito, tinitigan siya ni Nasa at pinag-isipan kung bakit gugustuhin ng isang magandang babae na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang isang kakilakilabot na talunan na tulad niya gayong wala man lang itong ginawa para sa kanya. Kaya tinanong niya si Sukosa kung bakit nagpasya itong pakasalan siya gayong halos hindi sila magkakilala.
Sumagot si Tsukasa na medyo kalokohan ang tanong at saka tinanong kung bakit pumayag itong pakasalan siya nang hindi niya ito kilala. Sumagot si Nasa na dahil mahal niya ito, kaya sumagot si Tsukasa na hindi rin siya magpapakasal sa isang taong hindi niya mahal. Pagkatapos noon, tumayo siya para umalis papuntang hotel. Ngunit bago pa siya makalayo, hinabol siya ni Nasa at nagmakaawa na manatili, na nangangakong gagawin niya ang lahat para makabili ng unan kahit na kailangan pa niyang maglakad hanggang sa dulo ng mundo. Gayunpaman, sa kaibuturan ng ating bida, may kutob ang ating bida na kung aalis ang chick, baka hindi na ito bumalik sa kanyang sira-sirang apartment. Pumayag si Tsukasa, at nagtungo sila sa pinakamalapit na convenience store para bumili ng kutsan at unan. Sa loob ng tindahan, nagulat si Tsukasa na mas maalam ang kanyang asawa tungkol sa iba't ibang uri ng futon kaysa sa mga tagagawa. Kasunod nito, hinawakan ni Tsukasa ang kanyang mga kamay at ang kawawang bata ay tumae sa lahat ng bagay at gumugol sila ng maraming oras sa pamimili ng magkasama. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik sila sa apartment at natuklasan ni Tsukasa na medyo komportable ang kutsan. Sa kabilang banda, hindi pa rin makapaniwala si Nasa na may natutulog na isang magandang chick sa kanyang kwarto. Nang sandaling iyon, hinanap ni Tsukasa ang banyo, ngunit napagtanto niyang wala ang binata, kaya ipinaalam ni Nasa sa kanya na gumagamit ito ng banyo sa malapit tuwing umaga. Kaya iminungkahi niya na maglakad-lakad sila para bumili ng mga gamit sa convenience store. Maya-maya, dumating si Nasa na may dalang isang bag ng mga gamit pambabae, kaya nagpalit si Tsukasa ng pijama. Nang makita siya ni Tsukasa, natulala si Nasa nang mapagtanto niyang pair ang kutsan ng dalaga kahit nakapijama. Kaya ng gabing iyon, pinatay ni Nasa ang ilaw at pareho silang natulog. Gayunpaman, nahirapan si Nasa na makatulog dahil alam niyang malapit lang sa kanya ang natutulog na dalaga sa unang pagkakataon sa kanyang kawawang buhay, na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso kaysa sa isang hyena na naka-steroid. Bigla niyang napagtanto na ang kanyang asawa ay hindi mapakali sa pagtulog, kaya't inihiga niya ito pabalik sa kama at naisip ang halikan ito ng mahimbing, ngunit pakiramdam niya ay hindi magiging perpekto ang halik dahil wala itong malay. Noon din, tumayo si Tsukasa at naglakad-lakad sa kusina para uminom ng tubig, at pagbalik nito, kinuha niya ang kumot nito, iniwan siyang malamig hanggang kinabukasan. Kinabukasan, nagising si Nasa na iniisip na panaginip lang ang lahat ng nangyari noong nakaraang araw, ngunit nang makita niya si Tsukasa na umaakto na parang walang alaala sa nangyari kagabi, napagtanto niyang totoong may asawa na pala ito. Noon din, sinimulang habarin ni Tsukasa ang kanyang pijama, kaya mabilis siyang sumigaw para maalala nito na hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ay bumalik siya sa kabilang silid para bigyan ito ng kaunting privacy. Pagbalik niya, nadatnan niya si Tsukasa na nakasuot ng apron, at nagtatanong kung bakit formal siyang tinutukoy ni Nasa simula nang sila ay magpakasal na. Kaya't nagpa siya silang dalawa na bigyan ang isa't isa ng mga pangalan, na nagpamula kay Tsukasa, dahilan para mamula ang mukha nito. Kalaunan, natagpuan ni Tsukasa na maayos at puno ng pagkain ang refrigerator ni Nasa. Nagulat siya na marunong pala talaga magluto ang lalaki, hindi tulad ng karamihan sa mga Gen Z na nabubuhay sa takeout. Ipinaalam ni Nasa sa kanya na gumawa siya ng siyentipikong pagsusuri sa mga pangangailangan sa nutrisyon ng isang lalaking nasa hustong gulang at natuklasan na ang pagkain ng hotpot araw-araw ay ang daan patungo sa isang malusog na pamumuhay. Gayunpaman, sinabi ni Tsukasa na ang pagluluto ay hindi chemistry at pagkatapos ay gumawa ng culinary move na parang isang Michelin chef. Pagkatapos ay nagluto siya ng isang stand-worthy na pagkain, na mas masarap kaysa sa regular na hotpot ni Nasa. Kaya tinikman ni Nasa ang pagkain at napagtanto na ang babae ay marunong pala talagang magluto. Pagkatapos ay isiniwalat ni Tsukasa na kaya niyang magluto ng kahit ano basta't mayroon siyang mga sangkap. Pagkatapos kumain, nagtanong si Tsukasa tungkol sa banyo, at nang marinig ito, napagtanto ng Dom na hindi pala siya naliligo ng ilang araw. Gayunpaman, naisip niya noon kung gaano kaganda ang makita si Tsukasa nang walang anumang pantikip sa plot. Dahil ang mga pangunahing gamit sa paliligo lang ang dala ni Nasa, pumunta sila sa convenience store para bumili ng skin moisturizer at toner. Nang makita ang lahat ng gamit sa paliligo, nagulat ang Dom dahil sabon lang ang gamit niya. Sa wakas, nakarating sila sa bathing stuff kung saan nila nakilala si Konami, isa sa mga kaklase ni Nasa.
Nabigla si Konime nang makita si Nasa na may kasamang babae dahil inakala nitong ibibigay ang karne nito sa museo dahil hindi nagamit. Kasunod nito, ipinakilala ni Nasa si Konime kay Tsukasa. Matagal nang namamahala si Konime sa bathing house para tulungan ang kanyang pamilya. Sa kabilang banda, biglang napansin ni Konime ang kakaibang kimika sa pagitan ni Nasa at Tsukasa at saka tinanong kung sila ay magkasintahan. Binanggit ni Nasa na sila ay kasal na nagpahinto sa tibok ng puso ng babae ng 1 minuto, dahilan para mahimatay ito. Gayunpaman, binati niya sila sa kanilang kasal at sinabing maaari silang maligo ng libre bilang regalo mula sa bahay. Pagkatapos noon, pumasok si Tsukasa para maligo, at habang naglalakad si Nasa, pinigilan siya ni Konime gamit ang kanyang wallis. Sinabi niya sa kanya na hindi siya kailanman naniniwala sa kanyang pinakamalawak na imahinasyon na magpapakasal siya dahil inakala niya na mananatili itong walang asawa hanggang sa edad na 70 at magiging isang salamangkero. Pagkatapos ay tinanong niya kung kailan gaganapin ang seremonya ng kasal, ngunit nahihiyang binanggit ni Nasa na ang mga seremonya ng kasal ay pag-aaksaya lamang ng pera sa mga panahong ito. Nang marinig ito, pinuna siya ni Konime dahil sa hindi pagiging sapat na lalaki para mapasaya ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanya na may responsibilidad siyang pasayahin ito, kaya si Nasa, na may nag-aalab na mga mata, ay nanumpal na pasayahin ang kanyang asawa habang buhay dahil mahal niya ito. Sa sandaling iyon, narinig siya ni Tsukasa at medyo nahiya dahil sumisigaw ng pag-ibig ang lalaki sa kalye na parang baliw. Kalaunan, naligo si Nasa at naisip kung gaano siya kaswerte kung makikita niya ang kanyang asawa sa kanyang buong kaluwalhatian. Biglang sumulpot si Konime mula sa kung saan at tinukso siya dahil sa pagkakaroon ng napakaliit na willy. Sa kabilang banda, pumasok si Tsukasa sa bathing parlor at nalaman niyang walang tao rito, kaya nagpa siyang maligo ng payapa. Gayunpaman, ang kanyang oras ng pag-iisa ay naantala ni Aya, ang nakatatandang kapatid na babae ng pamilya, na aksidenteng nakapasok sa banyo at paulit-ulit na humingi ng tawad na parang baliw dahil sa panghihimasok sa kanyang privacy. Pagkatapos ay nag-alok si Aya na tulungan siyang hugasan ang likod ni Tsukasa bilang paraan upang ipakita na tunay siyang nagsisisi. Habang hinuhugasan niya si Tsukasa, pinuri niya ang makinis nitong balat, na inihalin tulad niya sa seda at pagkatapos ay sa isang iPhone X. Ngunit agad siyang humingi ng tawad dahil sa pagkukumpara ng kanyang balat sa mga kalokohan. Kasunod nito, nagpakilala silang dalawa, at natigilan si Aya nang mapagtanto niyang si Tsukasa ay may apelyido ni Nasa. Tinanong niya kung si Tsukasa ay kamag-anak o miyembro ng pamilya, na nagsinungaling si Tsukasa sa pagsasabing siya ay nakababatang kapatid niya. Pagkalipas ng ilang oras, nanaginip si Nasa tungkol sa gabing nakilala niya si Tsukasa. Gayunpaman, nagising siya sa kanyang pagtulog nang gisingin siya ni Tsukasa na tapos na itong maligo. Lumapit si Aya sa kanila, sinabi kay Nasa na nakilala niya ang nakababatang kapatid nito, na ikanalitaw niya. Gayunpaman, nagpa siyang magpanggap na tunay niyang nakababatang kapatid si Tsukasa. Sa kabilang banda, tinanong ni Tsukasa si Aya kung paano niya nakilala si Nasa, at ipinaliwanag nito na magkaklase sila. Dagdag pa niya na ang lolo niya, na humahawak sa negosyo, ay namatay na ilang taon na ang nakalilipas, na naging dahilan upang lumala ang negosyo. Ngunit salamat kay Nasa, na ginamit ang kanyang mga kasanayan sa marketing, natuto siya mula sa YouTube upang makatulong na muling buhayin ang kanilang negosyo. Di nagtagal pagkatapos, naglakad pabalik sa bahay sina Nasa at Tsukasa. Pagkatapos ay tinanong ni Tsukasa si Nasa kung maganda si Aya, at ang walang kaalam-alam na hanggal ay paulit-ulit na sumigaw tungkol sa kung gaano kaganda ang babae, hindi alam na ikinaiinggit ito ni Tsukasa. Noon lang, nadaanan nila ang isang seremonya ng kasal habang naglalakad, at pagkatapos ay napansin ni Nasa si Tsukasa na may matinding pagbabago ng mood. Kaya naalala niya ang mga sinabi ni Konime tungkol sa kung gaano kasama ang isang kasal na walang seremonya. Dahil doon, inakala niyang nalungkot si Tsukasa dahil hindi pa nila natatapos ang kanilang seremonya ng kasal gayong ang tanging gusto lang ng babae ay purihin siya nito tulad ng ginawa niya kay Aya. Sinabi niya rito na gusto lang niyang maging maganda, kaya naman iniabot sa kanya ng Dom ang susi ng apartment at tumakbo, sinasabing gagawin niyang posible ang imposible. Nang makita siyang tumatakbo, nalito si Tsukasa, iniisip kung gaano kahirap para sa kanya na sabihin na lang na maganda siya.
Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Tsukasa sa apartment at nalulungkot. Inisip niya kung kailan babalik si Nasa, kaya pansamantala, nagpasya siyang linisin ang bahay. Ngunit napagtanto niyang malinis na ang bahay, kaya naisip niyang linisin ang aparador at sa ilalim ng kama dahil halos hindi nililinis ng mga tao ang mga lugar na iyon. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili dahil inakala niyang ang nakakasuklam na mag-asawa ay maaaring may nakatagong uhaw at mausok na magasin sa loob. Noon niya narinig ang pagtunog ng doorbell, at nang buksan niya ang pinto, nagulat siya nang makita ang babaeng may dilaw na buhok na nagngangalang Chetos. Agad na pinagtawanan ni Chetos ang pangit na apartment na tinutuluyan niya, sinabing mas maganda ang kennel, kaya isinara ni Tsukasa ang pinto nang hindi niya ito nakikita. Dahil doon, nagsimulang kumatok ang may dilaw na buhok na duwende sa pinto, sinasabing sinundo niya ito dahil sa biglaang pagkawala nito na labis na nag-alala sa lola. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Chetos na kasal na siya ngayon at hindi na babalik kailanman at pagkatapos ay isinara muli ang pinto ng apartment. Dahil doon, umalis si Chetos ng apartment ng malungkot at humagulgol sa hagdanan. Noon din, natagpuan siya ni Nasa na umiiyak sa hagdanan at sinimulan niya itong aliwin. Ipinaliwanag ni Chetos ang kanyang problema sa kanya tungkol sa isang miyembro ng pamilya na nakatakas. Inilarawan niya si Tsukasa bilang isang malayang lumilipad na paru-paro na madaling masaktan at mawawala sa sandaling mawala mo ito sa paningin. Noon din, naputol ni Tsukasa ang kanilang pag-uusap nang marinig niya ang boses ni Nasa. Sa sandaling iyon, agad na nag-isip si Chetos at nagalit ng gusto nang mapagtanto niya na ang lalaking kausap niya sa lahat ng oras na ito ay ang gago na nagpakasal kay Tsukasa. Sinubukan ni Nasa na maging cool dude para kumbansihin siyang siya ang tamang lalaki para kay Tsukasa, ngunit dinukot siya nito ng walang pag-aalinlangan at hinatid hanggang sa isang mansyon. Sa loob ng mansyon, sinabi niya kay Nasa na ikukumpisal niya ito gamit ang mga larawan nito. Tinawag niya ang dalawang magaganda at sexing katulong, sina Charlotte at Aurora, at hiniling sa kanila na kumuha ng mga kakaibang litrato ni Nasa. Nang marinig ito, hindi nag-aksaya ng oras si Charlotte sa paghuhubad, ngunit agad siyang tinakpan ni Chetos, sinabihan siyang mag-relax, habang nag-uusap sila. Sinamantala ni Nasa ang pagkakataong ito para tumakbo palayo at pagkatapos ay sinimulang suriin ang kanyang paligid. Bigla siyang natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng isang silid, at habang inaamoy niya ang kapaligiran na parang aso, napagtanto niyang dapat ay kay Tsukasa ang silid. Noon lang, nakita niya ang isang bato na nakadisplay, nakilala ang hugis at komposisyon nito, at pagkatapos ay napagtanto na ito ay isang batong buwan. Nagtaka siya kung paano nakakuha si Tsukasa ng isang batong buwan gayong mga artifact ang mga ito na dapat ay nasa isang museo. Nang sandaling iyon, biglang pumasok si Charlotte sa silid na may hawak na higanteng espada na kayang hiwain ka sa kalawakan ng langit at sumumpa na lilipulin siya dahil sa trespassing. Gayunpaman, sa pagtatangkang paghiwalayin ang pangit na ulo ni Nasa sa katawan nito, aksidente niyang natama ng salamin ng batong buwan, halos mabasag ito at maging sanhi ng pagtagas ng nitrogen. Gayunpaman, ipinakita ni Nasa ang kanyang husay sa elektrisidad at inayos ito. Ilang minuto ang lumipas, inihayag ni Chetos na ito ay regalo ni Tsukasa sa pamilya at nagulat siya nang mapagtanto niya na kakaunti ang alam ng lalaki tungkol sa kanyang asawa. Nang sandaling iyon, naalala niya kung paano siya iniligtas ni Tsukasa noong hindi siya umaakyat noong sila ay maliliit pa at nagalit dahil sa palagay niya ay hindi dapat pinakasalan ni Tsukasa ang hanggal na ito. Walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ni Charlotte ang plano ng pagtataksil habang si Aurora ay kumukuha ng mga larawan at perpektong in-photoshop ito sa bilis ng kidlat. Nang makita ang mga na-photoshop na larawan, nagulat si Nasa na ginawa ng babae ang larawan ng napakabilis. Sa sandaling iyon, kahit papaano ay lumitaw si Tsukasa sa loob ng silid at natagpuan ang mga larawan. Agad na sinabihan siya ni Chetos na hiwalayan ang lalaking manloloko, ngunit humingi ng pribadong pag-uusap si Tsukasa sa kanyang asawa, at lingid sa kanyang kaalaman, isa itong paraan para makatakas. Paglabas ng kwarto, humingi ng tawad si Nasa para sa larawan at ipinaliwanag na na-frame siya, ngunit sinabi sa kanya ni Tsukasa na hindi siya tanga dahil alam niyang na-photoshop ang larawan. Sa kabilang banda, sa wakas ay napagtanto ni Chetos at ng kanyang masasamang katulong na sila ay niloko at sinubukan silang pigilan.
Kasabay nito, isiniwalat ni Tsukasa ang isang nakatagong pasilyo na patungo sa isang lumang simbahan. Dahil dito, sinamantala ni Nasa ang pagkakataong mapunta sa isang simbahan upang mag-propose sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang walang hanggang pag-ibig sa kanya at pagkatapos ay hinalikan siya sa labi sa unang pagkakataon. Kinabukasan sa bahay, nasa mood si Tsukasa na manood ng palabas sa TV, ngunit doon niya napagtanto na wala ng TV ang kanyang asawang sawi, mas malala pa. Walang alam ang lalaki tungkol sa mga pelikula at TV, kaya napaisip siya kung ano na ang ginagawa nito sa buong buhay niya, kaya nagdesisyon siyang bigyan ito ng isang madamdaming TED Talk tungkol sa kahalagahan ng TV sa buhay ng isang ordinaryong otako. Narinig ito, nagulat si Nasa na ang kanyang karaniwang relates na asawa ay isang maalab na lobo pagdating sa mga pabago-bagong ugali. Kaya naman, namili sila ng TV. Iminungkahi ni Tsukasa na bumili sila ng mura dahil magiging masaya naman ito kahit ano paman. Kanina pa, sa bathing house, dramatikong ipinaalam ni Nasa kay Kaname na nag-propose na siya kay Tsukasa. Pagkatapos ay tinanong ni Kaname kung bumili ba siya ng singsing para sa proposal, at sinabi sa kanya ng pangit na tanga na hindi niya kailanman naisip na mahalaga ang pagkuha ng singsing. Nang marinig ito, nagalit si Kaname, at sinabi sa kanya na ang singsing ay isa sa 3 pangunahing bagay na ibibigay ng sinumang asawa para sa kanyang asawa. Kaya habang hinihintay na matapos maligo si Tsukasa, nanood si Nasa sa TV ng isang magkasintahan na nagdiriwang ng kanilang engagement gamit ang isang singsing na may diamond, kaya naisip niya kung magkano ang halaga ng isang singsing na may diamond. Kalaunan, habang pauwi sila, ipinaalam niya kay Tsukasa na papasok siya sa trabaho ng hapong iyon. Pagkatapos ay huminto sila sa isang parke bago umuwi at tahimik na pinagmasdan ang pangyayari. Sa sandaling iyon, naisip ni Nasa kung malungkot ba si Tsukasa dahil mag-iisa ito kapag papunta na siya sa trabaho, na nagtulak sa kanya upang mapagtanto na kailangan niyang kunin ang singsing na diamante upang maalala siya nito anumang oras na wala siya sa bahay. Kasunod nito, umuwi na sila, kaya binanggit ni Nasa na papasok na siya sa trabaho. Ngunit nag-alala siya na baka wala na si Tsukasa sa pagbalik niya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Tsukasa na bumalik sa oras, at tiyak na makikita niya ito. Sa trabaho ng araw na iyon, naisip ni Nasa si Tsukasa at naisip kung nalulungkot ba ito, napagpasyahan na ang pagkuha ng singsing ang pinakamagandang bagay upang lagi niya itong maalala. Pagkatapos ng trabaho, umuwi siya upang makita na nakapaghanda na si Tsukasa ng hapunan. Kaya habang kumakain sila, iminungkahi niya na bumili sila ng singsing na diamante bilang simbolo ng kanilang pag-ibig. Nang marinig ito, nagulat si Tsukasa nang makita siyang umaarte ng napakaromantiko. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na sila ay kasal na at ang pagkakaroon ng engagement ay magiging kakaiba. Sinabi niya sa kanya na ang kailangan nila ay singsing sa kasal ngunit biglang napagtanto ni Tsukasa na si Nasa ay isa lamang hanggal na walang alam sa pagkakaiba. Dahil doon, tinuruan niya ito sa pagkakaiba ng singsing sa kasal at singsing sa engagement. Pagkatapos ng lektura, mas kumbinsido si Nasa kaysa dati na kumuha ng singsing sa kasal na may diamante. Sinubukan ni Tsukasa na sabihin sa kanya na ang isang singsing na may diamante ay nagkakahalaga ng isang braso at binti, ngunit si Nasa ay mas matigas ang ulo kaysa sa isang kambing at iginiit na kumuha ng isa. Nang makita na ang kanyang salita ay hindi kailanman makakarating sa makapal na bungo ng lalaki, nagpasya siyang mas mabuting alamin niya mismo. Kaya kinabukasan ay dinala niya ito sa isang tindahan ng singsing na may diamante at nahiya si Nasa nang malaman kung gaano kamahal ang isang singsing na may diamante. Isiniwalat ng tindera na ang singsing ay mahal dahil ang mga ito ay may pinakamataas na kalidad at ito ay isang panghabang buhay na pagkakataon. Dahil doon, nakumbinsi si Nasa at malapit ng gastusin ang pabuya ng kanyang mga magulang sa pagbili ng singsing, ngunit hinayla siya ni Tsukasa palabas doon bago pa siya makaalis. Ipinaliwanag niya na balak niyang ipakita sa kanya kung gaano kamahal ang isang singsing na diamante at hindi para gastusin niya ang lahat ng ipon ng kanyang pamilya sa pagbili nito. Gayunpaman, nang makitang nagpupumilit si Nasa na makuha ang singsing, dinala siya ni Tsukasa sa isang tindahan na may mababang kalidad. Pagdating doon, nagulat si Nasa na mura ang mga presyo kumpara sa unang tindahan. Ngunit para kay Tsukasa, mahal pa rin ang mga ito, kaya umalis sila ng tindahan. Pagkatapos ay ibinalita ni Nasa sa kanya na kailangan talaga niyang makuha ang singsing,
kaya tuwing magkakahiwalay sila, titingnan niya ang singsing at maiisip siya. Nang marinig ito, humanga si Tsukasa na gagawin ng lalaking ito ang ganito kalayo para sa kanya, kaya hinalikan niya ito sa pisngi. Dahil doon, dinala niya ito sa pinakamurang tindahan, at binili nila ang pinakamurang singsing na mabibili ng sangkatauhan. Gayunpaman, nagdududa si Nasa tungkol sa emosyonal na halaga ng singsing dahil napakamura nito, ngunit ipinaalam sa kanya ni Tsukasa na hindi mahalaga ang presyo. Ipinakita nito na talagang nagmamalasakit siya sa kanya, at sa tuwing titingnan niya ito, maaalala niya ang katotohanang mahal siya nito. Sa loob ng ilang gabi, napansin ni Nasa ang ugali ni Tsukasa na maglakad-lakad ng tulog, magpagala-gala ng walang ingat, kumukuha ng tubig, at pagkatapos ay matulog sa kung saan-saan. Isang gabi, gumapang pa nga siya sa kama nito. Kahit nahihiya, naglakas loob si Nasa na yakapin siya. Noon lang, sandali siyang nagising, hinalikan siya, at pagkatapos ay nakatulog muli sa sahig. Ang kanyang hindi mapakali na gawi sa pagtulog ay madalas na pumipigil sa kanya na makatulog ng mahimbing. Kaya kinabukasan, napagpasyahan niya na hindi na ito maaaring magpatuloy at hindi na siya dapat magpatuloy sa sahig. Naisip niya na kailangan nila ng mas malaking kama, ngunit ang kanilang apartment ay walang espasyo para dito. Naisip niya ang paglipat sa isang mas malaking lugar at naisip ang isang bahay na may sala at isang mas malaking TV na nasa sabik sa ideya. Tinanong niya kung interesado si Tsukasa na lumipat sa isang mas malaking apartment, pero nagustuhan niya ang ginhawa ng kanilang kasalukuyang tirahan dahil naglalapit sila rito. Sa bathhouse, narinig ni Konami na iniisip nilang lumipat at nagulat siya nang malaman niyang natutulog si Tsukasa sa sahig. Nang ipaliwanag ni Nasa na masaya si Tsukasa sa kanilang sitwasyon, sinabi ni Konami na magagalit siya kung itatago siya ng kanyang magiging asawa sa isang maliit na apartment na walang paligan. Nang gabing iyon, aksidenteng napadpad si Nasa kay Tsukasa habang nagpapalit ito, at nakita niya ang kanyang mga pitch sa 4K flustered. Iminungkahi niya na lumipat sila sa mas malaking lugar para maiwasan ang mga awkward moments na tulad nito sa hinaharap. Gayunpaman, nag-aalala si Tsukasa tungkol sa gastos, ngunit tiniyak sa kanya ni Nasa na ang isang mas malaking lugar ay maaari ring mga hulugan ng projector para sa mga pelikula at bookshelf para sa kanyang koleksyon ng pelikula. Natuwa siya nang marinig ang ideyang ito dahil mahilig siya sa pelikula. Dahil doon, nagpasya silang magsimulang maghanap ng apartment ngunit napagtanto nilang kakailanganin nila ng isang guarantor. Sa puntong iyon, naalala ni Nasa na hindi pa niya sinasabi sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang kasal. Kaya tinawagan niya ang kanyang ina, maikling binanggit na may asawa na siya, at mabilis na ibinaba ang telepono. Ipinaliwanag niya kay Tsukasa na sinabi rin niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang aksidente at kung paano siya nailigtas nito. Dahil kailangan nila ang tulong ng kanyang mga magulang sa apartment, naisip nila na magandang pagkakataon ito para makilala sila ni Tsukasa. Bagamat kinakabahan sa pakikipagkita sa kanyang mga magulang, agad na nakatanggap si Nasa ng mga text mula sa kanyang ina, na nahulaan na humihingi siya ng tulong sa bagong apartment, at iyon ang dahilan kung bakit siya tumawag. Bilang kapalit, hiniling ng kanyang mga magulang na bisitahin ang mag-asawa. Dahil nakatira ang kanyang mga magulang sa ibang prefecture, naisip ni Nasa na maaaring magandang pagkakataon din ito para sa isang honeymoon. Pagkatapos ay iminungkahi ni Tsukasa na bumili sila ng kamera upang makuha ang mga alaala ng kanilang buhay na magkasama sa isang photo diary habang naglalakbay sila patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagkuha ng mga litrato ni Tsukasa malapit sa isang lawa, at natuklasan ni Nasa na may kakayahan siya sa pagkuha ng litrato. Kinabukasan, naglakbay sila patungong Kyoto, kumukuha ng mga litrato habang naglalakbay. Samantala, si Chitose at ang kanyang mga katulong ay nag-eespiya sa kanila at nagtataka kung bakit sila sumakay ng bus sa halip na high-speed rail. Determinado, sinundan nila ang bus sakay ng isang kotse. Sakay ng bus, payapang natulog si Tsukasa, habang si Nasa ay hindi komportable sa mga upuan ngunit nagkunwari na ayos lang siya para sa kanya. Habang nagpapahinga sila, pinagmasdan sila ni Chitose ng may inggit, ipinapahayag ang kanyang determinasyon na hiwalayan sila. Lalong lumala ang kanyang pagkadismaya nang makita niya kung gaano naging malapit sina Nasa at Tsukasa.
Sa kabilang banda, binanggit ni na Charlotte at Aurora na mukhang matamis silang magkasama at nagtataka kung bakit gustong-gusto ni Chetos na hiwalayan ang isang mabait na mag-asawa. Pinatahimik ni Chetos ang kanilang mga bibig, sinabi sa kanila na sigurado siyang maghihiwalay sila dahil madalas magkaproblema ang mga bagong kasal tuwing honeymoon. Paghinto, nawala ni Nasa ang kanyang wallet, kaya dali-dali siyang bumalik sa bus para hanapin ito. Nang makita ito, natawa ng pilyo si Chetos dahil ngayon lang siya nakakita ng ganito kawalang muwang na buffalo at naisip niyang tiyak na magagalit si Tsukasa dahil dito. Gayunpaman, kalmado lang si Tsukasa sa katangahan nito. Kalaunan, nagpa siya si Nasa na kumain sila sa food court, ngunit malakas na iginiit ni Tsukasa na subukan nila ang masarap na pagkain sa halip na kumain sa isang chain restaurant. Kaya sinubukan nila ang isang pagkaing may lasang dayap, at kumuha si Nasa ng ilang nakakahiyang litrato ni Tsukasa, na ikinagalit niya. Nang makita ito, inaasahan ni Chetos na maghihiwalay sila dahil sa issue. Gayunpaman, nakipagkasundo sila kay Nasa, sinabihan si Tsukasa na maaari niyang kainin ang anumang gusto niya. Kaya pinili ni Tsukasa na kumain ng melon bread na siyang ikinatuwa nila. Nagalit ng husto si Chetos, kaya hinarap niya si Tsukasa at sinabing nadismaya siya sa kanyang napiling lalaki at sa kanyang pag-arte na parang isang normal na babae. Sinabi sa kanya ni Tsukasa na isa talaga siyang normal na babae at nang sandaling iyon, dumating ang isang crew ng palabas sa telebisyon para sa ilang ulam. Kaya sinamantala ng magkasintahan ang pang-abala para makatakas, at maiwasang makuhanan ng litrato. Habang nasa loob ng bus, itinuro ni Tsukasa ang kanyang mga pangamba na baka hindi pumayag ang mga magulang ni Nasa sa kanilang kasal, ngunit tiniyak sa kanya ni Nasa na kumbansihin niya sila. Sa kabilang banda, inutusan ni Chetos ang kanyang mga katulong na habulin ang mag-asawang nakatakas, ngunit ang mga nagugutom na babae ay abala sa pagkain na parang mga gutom na hayop. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay nakarating na ang mag-asawa sa Kyoto, at nasa sabik si Nasa naguguli ng araw sa paggalugad sa lungsod kasama si Tsukasa. Gayunpaman, mas interesado si Tsukasa sa pagbisita sa mga panaderia ng Kyoto, na nagpadala ng mga shockwave sa utak ni Nasa dahil hindi niya inaasahan na interesado itong makakita ng panaderia gayong mayroong mahigit 1,000 panaderia sa Tokyo. Itinuro niya na ang lungsod ay puno ng mga natatanging dambana, templo, at kapanapanabik na makasaysayang lugar. Ngunit bigla niyang napagtanto na ang babae ay mas Gen Z na walang pakialam sa kasaysayan. Bagamat hindi masyadong interesado si Tsukasa sa mga makasaysayang lugar, nag-aatubili siyang sumama sa kanya. Di nagtagal pagkatapos, sinubukan ni Tsukasa ang isang kimono, at namangha si Nasa nang makita siyang nakasuot ng kimono na naging dahilan para mabaliw ang kanyang isipan. Noon din, muli nilang nakasalubong si Chetos at ang kanyang mga katulong. Dahil dito, iminungkahi ni Nasa kina Charlotte at Aurora na ilibot si Tsukasa sa Kyoto habang sila ni Chetos ay nag-uusap ng pribado. Nang sila na lang dalawa, inanunsyo ni Chetos na magpapanggap siyang kasintahan niya para subukan kung tunay nga siyang lalaki para makuha si Tsukasa. Dahil determinado siyang patunayan ang kanyang sarili, ginawa ni Nasa ang lahat, iminungkahi niyang sumakay sila ng rickshaw habang nag-uusap. Samantala, sa isang kafe, tinanong ng mga katulong si Tsukasa tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Nasa at kung bakit niya piniling gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang isang mababang loob na talunan. Inamin niya na nakita niyang cute ito. At sa sandaling iyon, kasabay ng pagbabalik tanaw, binanggit niya na gustong-gusto niya kung paano siya palaging pinupuri nito sa harap ng iba. Kasabay nito, dinala ni Nasa si Chetos sa isang sikat na dango shop. Pagkatapos nito, tinanong ni Chetos kung bakit niya mahal si Tsukasa, na nag-udyok kay Nasa na masigasig na ibahagi kung gaano kakyut at kaganda si Tsukasa, na ikinainis ng dalag. Dahil dito, isiniwalat niya na mas kilala niya si Tsukasa, at walang alam si Nasa tungkol sa kanyang tinatawag na asawa. Isiniwalat din niya na si Tsukasa ay napaka-atletiko, maliban sa pagiging kalmado at kalmado nito. Pagkasabi nito, galit na galit siyang lumabas. Bamulong sa sarili na hindi siya naniniwalang pipiliin ni Tsukasa na makasama siya ng isang ganap na Maniokis na walang alam tungkol sa kanya kung maaari naman sana siyang manatili sa kanya. Noon lang, ibinahagi ni Nasa kung paano siya iniligtas ni Tsukasa mula sa isang truck 2 taon na ang nakalilipas, na sinasabing naramdaman niyang nakatadhana na siyang makasama ito mula noon.
Dagdag pa niya na kahit hindi niya kilala si Tsukasa tulad ng sa kanya, balak niyang gugulin ang buong buhay niya sa pagpapatunay na totoo ang kanilang pag-ibig. Kalaunan ng araw na iyon, tinanong ni Tsukasa si Nasa kung nakumbinsi niya si Chitose na tanggapin ang kanilang pag-ibig. Sumagot si Nasa, sinabi sa kanya na nagpasya si Chitose na bumalik sa Tokyo sa ngayon. Dahil doon, sumakay ang mag-asawa ng bus at pagkatapos ay nagtungo sila upang makilala ang mga magulang ni Nasa. Habang nasa daan, ibinahagi ni Nasa na kahit lumaki siya sa Tokyo, nagpa siya ang kanyang kakaibang mga magulang na lumipat si Nasa dahil ang kanyang ama ay isang arkeologo at ang kanyang ina ay mahilig sa osa. Pagkatapos ay tinanong ni Tsukasa kung makakasundo niya ang mga magulang nito dahil sila ay talagang kakaiba. Sumagot si Nasa, sinabi sa kanya na sisiguraduhin niyang magiging maayos ang lahat. Nang sa wakas ay dumating sila, pareho silang kinakabahan na lapitan ang mga magulang ni Nasa. Gayunpaman, sinubukan nilang pasayahin ang isa't isa, para lamang makita ang ina ni Nasa, si Konoka, na nag-iispye sa kanila. Dahil doon, sa wakas ay pumasok sila sa bahay, at ipinakilala ni Konoka ang kanyang sarili na parang isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang ama ni Nasa, si Enishi, ay labis na kinakabahan na makipagkita sa kanila buong araw kaya hindi siya gumalaw buong araw. Kalaunan, sa wakas ay nakaupo na sila kasama ang mga magulang ni Nasa, at noon, habang nag-uusap sila, nagsimulang magkaroon ng schizophrenic episode ang kakaibang mga magulang ni Nasa. Bigla, iginiit ni Enishi na maligo si Nasa, at kahit tumutol si Nasa, hinimok siya ni Tsukasa na maligo para makausap niya ang mga magulang nito ng mag-isa. Kalaunan, pagkatapos maligo, binanggit ni Tsukasa ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa kanyang ama ngunit nais niyang ilihim ang mga detalye. Di nagtagal, lumipat sila sa lumang silid ni Nasa at habang sinusuri nila ito, sumingit si Konoka, tinanong kung doon sila magpapalipas ng gabi. Sumagot si Nasa ng oo, at pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na ang mga dingding ng kanilang kwarto ay hindi soundproof kung sakaling magkaroon ng anumang masasayang ingay habang binubuo ang kwento. Nang gabing iyon, nahihiyang hiniling ni Nasa kay Tsukasa na matulog sa kanyang braso, na pumayag naman siya. Lumapit siya sa kanya, at natapos ang dalawa dahil sa labis na kasiyahan. Gayunpaman, nang sandaling iyon, agad na nakatulog ang mahinang braso nito, na naging dahilan upang hindi siya komportable. Dahil doon, humingi siya ng halik sa gabi bago tuluyang nakatulog, na sinunod naman ni Tsukasa, at nagpalitan sila ng mga likido sa bibig. Kinabukasan, pinanood ni Tsukasa ang pagsikat ng araw at sinamahan siya ni Enishi, na tinawag siyang maagang gumising. Nang marinig ito, nagulat siya kay Enishi nang tawagin niya itong biyenan at muntik nang atakihin sa puso ang matanda. Pagkatapos noon, nagpalitan sila ng kaunting kwentuhan at pagkatapos ay pumunta sa silid-aklatan ni Enishi, kung saan nagulat ito sa kakayahan ni Tsukasa na magbasa ng mga lumang dokumento. Sa sandaling iyon, sumama sa kanila si Nasa at nagulat din dahil hindi niya alam na mahilig pala ito sa mga makasaysayang dokumento. Kalaunan, isiniwalat ni Tsukasa ang kanyang plano na gawing kasiya siya ang Nara sa pamamagitan ng pagkuha ng mga litrato ng kanyang asawa sa mga lumang dambana dahil ito ang masyadong mahilig sa mga makasaysayang lugar. Kasunod nito, binisita nila ang dakilang estatwa ng Buddhist ng Nara, at gumugol si Tsukasa ng maraming oras sa pagkuha ng mga nakakahiyang selfie ng pangit na mukha ni Nasa. Pagkatapos nito, naglibot sila sa iba pang mga makasaysayang lugar, at si Nasa ay parehong nagulat at humanga sa kaalaman ni Tsukasa tungkol sa mga makasaysayang lugar na ito. Ngunit kinilala lamang ito ni Tsukasa dahil sa kanyang mabuting memorya. Ilang minuto ang lumipas, iminungkahi ni Nasa na mag-selfie sila ng magkasama tulad ng ginagawa ng bawat normal na magkasintahan. Kaya nag-selfie sila ng magkasama, ngunit inakala lamang ni Tsukasa na sinasamantala ng edukadong hanggal ang pinakamaliit na pagkakataon para lamang hawakan ang kanyang lote. Kalaunan, tumungo sila sa kinaroroonan ng Heiho Castle, na walang tao dahil ang mga gusali nito ay inilipat sa Kyoto. Sa bakanteng lugar, nalungkot si Tsukasa na kakaunti na lamang ang bakas ng mga dating residente, kaya iginiit niya na mag-record sila ng mga video upang mapanatili ang kanilang mga alaala magpakailanman. Nang gabing iyon, inihagis ni Enishi ang kanyang sarili sa sahig, nagpasalamat kay Tsukasa sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak, at ipinahayag kung paano nila siya hindi kailanman lubos na mababayaran.
Pagkatapos ay nagmakaawa siya sa kanya na patuloy na alagaan si Nasa, at nangako siyang gagawin niya ang kanyang makakaya. Di nagtagal ay oras na para umalis, at nag-iwan si Tsukasa ng maraming nakakatawang larawan ni Nasa para sa kanyang mga magulang. Bagamat maikli ang kanilang paglalakbay, nasiyahan si Tsukasa sa bawat sandali at ipinahayag na palagi siyang panatag kapag sila ay magkasama. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik sila sa Tokyo upang matuklasan na nasunog ang kanilang apartment. Mabuti na lang at inimpake ni Tsukasa ang karamihan sa kanyang mga gamit sa kanyang malita. Natuwa si Nasa na ang puno, na isang simbolo ng kanilang pag-ibig, ay nakaligtas, na ikinagulat ni Tsukasa, na pinahahalagahan kahit ang pinakamaliit na detalye tungkol sa kanilang relasyon. Gayunpaman, ipinaalam ni Nasa kay Tsukasa na huwag mag-alala dahil handa na siya para sa mga emergency, matapos mag-set up ng insurance, at mag-imbak ng mahahalagang gamit sa isang safety deposit box. Pagkatapos nito, iminungkahi niya na tumungo sila sa bathhouse upang magpalamig at planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Habang naglalakad sila, humanga si Tsukasa sa paraan ng paghawak ni Nasa sa masamang sitwasyon. Di nagtagal, habang nagpapahinga sa bathhouse, naisip ni Nasa na lumipat sa isang hotel kasama ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang nakakasuklam na isipan ay nagsimulang magkaroon ng ilang masasamang kaisipan. Gayunpaman, bigla na lamang sumulpot si Konami mula sa kung saan. Kasunod nito, iminungkahi ni Konami na manatili sila sa bathhouse pansamantala hanggang sa makahanap sila ng bagong lugar na ikinatuwa ni Nasa, at pumayag siya. Kasunod nito, ipinakita sa kanila ni Konami ang gusali kung saan sila titira. Pagkatapos nito, medyo nag-aalala siya para sa kanyang kapatid na si Aya, na may gusto kay Nasa at masyadong hanggal para mapagtanto na sina Nasa at Tsukasa ay hindi magkapatid kundi isang mag-asawa. Dahil doon, nilapitan niya si Aya, sinabing titira sina Nasa at Tsukasa sa kanila, na labis na ikinagulat ni Aya. Sinubukan ni Konami na sabihin kay Aya na magkasintahan sina Nasa at Tsukasa, ngunit hindi ito maintindihan ng ulo ng lobo. Noon din, pinutol ni Nasa ang kanilang pag-uusap, pinasalamatan si Aya sa pagtanggap sa kanila sa kanilang tahanan, ngunit hindi pa rin napansin ng dalaga ang singsing sa kasal nito. Binanggit ni Nasa ang pagpapakilala kay Tsukasa sa mga magulang nito at kay Nasa. Nang marinig ito, halos pagdugtungin ito ni Aya, ngunit tiyak na hindi ang babaeng ito ang pinakamatalas na kasangkapan sa kahon. Noon din, pumasok ang ina ng dalaga, sinabing kakausap lang niya sa asawa ni Nasa, na sa wakas ay nagpagana sa mga selula ng utak ni Aya, na nagpaalam sa kanya na si Nasa ay isang lalaking may asawa. Sa pagkaunawang ito, galit at nalungkot siya, kaya inalaw siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng paghahambing ng kanyang malungkot na sitwasyon sa kanya, na iniwan ng asawa. Sa kabilang banda, nalungkot si Nasa, ngunit tiniyak siya ni Konami, na iminungkahing magiging maayos din si Aya at ang sarili niyang pag-aatubili ang pumihil sa kanya sa paghabol sa kanya noon pa man. Matapos umiyak ng ilang segundo, nabawi ni Aya ang kanyang kumpiyansa at sinabihan si Nasa na alagaan ng mabuti si Tsukasa habang tinutuloy niya ang kanyang pangarap na maging isang game streamer. Pagkalipas ng ilang araw, binanggit ni Tsukasa na kulang sila sa malinis na damit, at nang mag-alok si Nasa na maglaba, nahihiyang tumanggi siya, nahihiyang isipin na hahawakan nito ang kanyang panloob. Habang inaayos ang kanilang maruruming damit, inamoy ni Nasa ang tela ni Tsukasa, para lamang mahuli ni Konami, na tinawag siyang isang marumi at pangit na pares. Kalaunan, pumunta sina Nasa at Tsukasa sa laundromat, kung saan itinuro ni Tsukasa sa kanya ang wastong paraan ng paglalaba dahil hindi naman ito masyadong masinop noon. Pagkatapos ay inamin niya kay Nasa na kasalukuyan lamang niyang suot ang kanyang tracksuit, walang melon cover o peach armor, na halos mawalan ng buhay ang binata. Sinamantala ni Nasa ang pambihirang sandali, kinuhanan siya ng litrato, pakiramdam niya ay napakagandang pagkakataon iyon para palampasin. Nang araw na iyon, hinikayat ni Konami si Nasa na isama si Tsukasa sa pamimili para palitan ang mga damit na nawala nila sa sunog, na nagpapahiwatig na mawawala ang kanyang masamang itsura kung magpapatuloy siyang manamit na parang isang taong walang tirahan. Dahil doon, naisip ni Nasa na may katuturan ang kanyang mga sinabi, kaya dinala niya si Tsukasa sa shopping mall kung saan sinubukan ni Tsukasa ang iba't ibang damit, at kalaunan, nagpatuloy sila sa pagbili ng mga panloob. Ang pagiging nasa seksyon ng mga panloob ay labis na nagpahiya sa kanya,
kaya hinawakan ni Tsukasa ang kanyang kamay upang tulungan siyang manatiling kalmado, ngunit sa huli, napagpasyahan nilang mas makabubuting mamili siya ng mag-isa doon. Sa wakas, habang pauwi sila, tinanong ni Nasa kung maaari ba siyang makita niya balang araw na nakasuot ng magagandang panloob, ngunit mabilis nilang iniwan ang usapan dahil nakakahiya itong pag-usapan. Matapos masiyahan sa kanilang pamamalagi sa bathhouse, natagpuan ni Nasa na medyo luma na ang silid at inaabangan ang paglipat. Sa kabilang banda, naghanda si Tsukasa ng hapunan para sa kanila, na gustong-gusto ni Nasa dahil ang kanyang pamilya ay mahilig sa mga pritong pagkain. Natagpuan niyang masarap ang baboy na may sarsa at ipinahayag ang kanyang pag-asa na masiyahan sa pagluluto ni Tsukasa habang buhay. Sakto naman, dumating si Kaname na may dalang muskmelon bilang regalo, at humanga ang mag-asawa sa matamis at malalangit na lasa nito, kaya napagdesisyonan nilang humanap ng paraan para mabayaran si Kaname sa kanyang kabaitan. Dahil dito, sinubukan ni Nasa na maging romantiko sa pamamagitan ng pagpapakain kay Tsukasa ng isang piraso, at kahit medyo nahihiya siya, iginiit niya, na ipinahiwatig na pinakain din siya nito kanina habang sila ay naglalakbay, kaya pumayag siya at pinakain niya ito sa bibig. Kinabukasan, tumawag ang dating may-ari ng bahay ni Nasa at inanyayahan siyang tingnan ng isang bagong tayong apartment. Sa kabilang banda, nadismaya si Kaname sa balita dahil nakita niyang nakakatawa ang kanilang kakaibang kwento ng pag-ibig at nasiyahan siya sa bawat bahagi ng kanilang pamamalagi. Gayunpaman, dahil maganda ang relasyon ng may-ari sa kanila, inalok niya ang mag-asawa ng parehong upo gaya ng dati. Kaya ng araw ding iyon, nilaibot nila ang modelong bahay at namangha sa eleganteng disenyo, detalyadong mga pasilyo, at mga tanawin mula sa mataas na gusali. Lalo silang humanga sa banyo na may tanawin. Pagkatapos ay naisip ni Nasa ang paliligo habang si Tsukasa ay inaabangan ang oras ng pagligo ng magkasama. Pagpasok sa master bedroom, namangha sila sa napakalaking kama, na mas malaki kaysa sa kanilang mga lumang futon. Kaya pagkatapos ng tour, habang naglalakad sila pauwi, nagpasya si Nasa na magtrabaho ng husto upang mabayaran ang upo ng lugar, ngunit tiniyak sa kanya ni Tsukasa na magiging masaya siya saan man sila nakatira hanggat kaya nilang gawin itong parang tahanan. Kinabukasan, ibinahagi ni Kaname ang kanyang nakagawiyang gawain sa bathhouse kung saan siya gumigising ng alas 5:30 tuwing umaga upang maglinis bago pumasok sa paaralan. Nang magboluntaryo si Tsukasa na tumulong, tumanggi si Kaname noong una, sinabing siya ay isang bisita. Gayunpaman, iginiit ni Tsukasa, dahil hindi komportable na manatili doon ng walang kontribusyon. Kalaunan, pinayagan siya ni Kaname na tumulong, at natuklasan ni Tsukasa na ang mga imbensyon ni Nasa ay nag-automate ng halos lahat ng paglilinis upang gawing mas mahusay ang bathhouse. Pagkatapos ay inatasan siya ni Kaname ng ilang mga lugar na mahirap maabot, ngunit humanga sa kung gaano kalinis ni Tsukasa ang paglilinis. Pagkatapos nito, pinasalamatan ni Kaname si Tsukasa sa pagliligtas sa buhay ni Nasa, ipinahayag kung gaano niya ito hinangaan at kung paano niya natulungan ang kanyang pamilya. Kalaunan ng araw na iyon, tinanong ni Tsukasa si Nasa tungkol sa paborito nitong pagkain, at nakakagulat na ito ay curry. Nang marinig ito, nagpasya si Tsukasa na bumili ng mga sangkap ng curry, at sumama si Nasa sa pamimili. Habang palabas sila, nakasalubong nila ang ina ni Kaname, na iminungkahi kay Nasa na dalhin ang kanyang asawa sa isang parke para sa ilang maanghang na sandali upang pasiglahin ang kanilang pagsasama, ngunit masyadong mapili si Nasa para maintindihan ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa supermarket, at habang naglalakad pauwi, nagbiro si Nasa na sa tingin niya ay maswerte siya na hindi sila magkasintahan sa high school, kung hindi ay may mga magulang na naghihintay na pag-alitan sila. Nang sandaling iyon, tinukso siya ni Tsukasa tungkol sa aksidenteng pag-akay sa kanila sa isang abandonadong parke at mapaglarong tinanong kung mayroon siyang anumang mga kaisipang may kultura sa isip. Nang marinig ito, inamin ni Nasa na balak lang niya itong halikan, ngunit nakaramdam si Tsukasa ng labis na pagkahiya matapos kumain ng garlic bun, na ikinadismaya ni Nasa. Pagkatapos noon, inamin niyang natagpuan niya ang kapayapaan sa parke na parang sila lang ang nasa mundo. Bigla, niyakap ni Nasa si Tsukasa mula sa likuran ng mahigpit, habang hawak ang kanyang malambot na melon. Nagulat si Tsukasa, inamin na kahit nakakatakot ang yakap, masarap pa rin sa pakiramdam. Tinanong ni Nasa kung masaya ba siyang maging asawa niya.
Nagtaka siya kung bakit ito nagtatanong ng kakaibang tanong. Gayunpaman, sumagot siya na oo dahil ang pagiging kasama niya ay nagdudulot ng mga bagong karanasan, at marami siyang natutunang bagong bagay araw-araw. Kasabay nito, niyakap ng dalawang magkasintahan ang kanilang mga sarili ng buong pagmamahal. Pagkalipas ng ilang araw, natuklasan ni Chetos at ng kanyang mga katulong na nasunog ang apartment ni Nasa at Tsukasa. Gayunpaman, nagkataong napadaan si Tsukasa sa nasunog na gusali, kaya tinanong nila siya tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan sa pamumuhay. Natakot si Chetos nang pabiro na banggitin ni Tsukasa na nakatira na siya ngayon sa lokal na palaruan, sa loob ng isa sa mga istruktura ng palaruan, ngunit nang pumasok si Chetos upang makita kung paano posible ang makataong paninirahan doon, nakataka si Tsukasa sa kakilakilabot na babae. Samantala, inaayos ni Nasa ang mga lumang gamit sa kanilang silid nang makakita siya ng isang lumang makinang pang-ihaw, kaya nagpasya siyang magdaos ng isang taco party. Pagkatapos ay inimbitahan niya sina Aya at Kaname, ngunit ibinahagi ni Kaname na hindi pa rin komportable si Aya dahil sa mga bagay tungkol sa kasal. Noon din, biglang pumasok si Chetos sa loob ng bathhouse matapos matuntan si Tsukasa. Nang makita siya, nagbiro si Tsukasa na nakatira siya sa sahig ng bathhouse, na pinaniwalaan ng utak ng isda at labis na nag-aalala. Gayunpaman, hindi na ikinahiya pa ni Nasa ang kanyang tuyong utak sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na sila ay nanunuluyan lamang sa isang hiniram na silid sa inn. Dahil doon, ginalugad ni Chetos at ng kanyang mga katulong ang bathhouse at nagkaroon ng magandang oras. Bagamat nasiyahan si Chetos sa serbisyo ng bathhouse, tinanong niya kung bakit hindi na lang sila tumuloy sa kanyang mansyon. Ipinaliwanag ni Tsukasa na ito ay dahil walang game console si Chetos. Nasabi ni Chetos na bibilhin niya ang lahat ng gaming system para lang maakit si Tsukasa sa kanyang mansyon, ngunit si Aya, na mahilig din sa mga laro, ay nadala sa kanyang sigasig. Kalaunan ng araw na iyon, nang magkakasama ang lahat, nagpasya si Tsukasa na simulan ang taco party. Nang sandaling iyon, hinamon ni Aya ang mga kasanayan sa pagluluto ni Tsukasa upang malaman kung karapat-dapat ba siyang maging asawa ni Nasa. Pagkatapos noon, hinamon siya ni Aya sa isang Street Fighter match. Sa pagsisimula ng laban sa laro, inihayag ni Nasa na sisiyahan din siya sa paglalaro ng mga laro tulad ng Minesweeper at Solitaire. Sa simula ng unang round, mabilis na natalo si Nasa kay Tsukasa, at kahit na lumaban si Kaname, natalo rin siya. Pagkatapos ay nagpasya sina Charlotte at Aurora na dagdagan pa ang party at nag-organisa ng isang gaming tournament, kung saan may utang na loob si Nasa sa mananalo kung ito ay isang bagay na kaya niyang gawin. Dahil doon, sumali sina Chetos, Aya, at Tsukasa sa torneo, kung saan si Chetos ay may tusong plano na gawing hubad si Nasa sa isang handstand kung mananalo siya para lang ipahiya ito. Ngunit natalo siya ni Aya nang walang kahirap-hirap, at matapos humingi ng rematch si Chetos, paulit-ulit siyang tinalo ni Aya sa Street Fighter. Pagkatapos ay nilaro ni Tsukasa ang kanyang kalaban, at isiniwalat ni Chetos na dati siyang naglalaro ng mga video game buong araw. Nang matalo si Tsukasa, nagbiro siya na kinakalawang na siya at hiniling na lumipat sila sa orihinal na bersyon ng Street Fighter. Dahil hindi alam ni Aya kung paano laruin ang retro na bersyon, mabilis siyang natalo. Habang patuloy na naglalaro ang dalawa, napagtanto ng iba pang kasamahan na nakalimutan na ng mga babae ang premyo at naglalaro para sa kanilang pride. Sa kabilang banda, sina Tsukasa at Aya ay nag-adjust sa mga lumang kontrol at natapos sa isang tabla pagkatapos ng double knockout. Pagkatapos nito ay binati nila ang kanilang mga sarili sa diwan ng mabuting sportsmanship. Bumalik ang salusalo sa paggawa at pagtangkilik ng mga taco, at habang pinapanood ni Chetos si Tsukasa na masayang nagluluto kasama si Nasa, sinimulan niyang tanggapin ang kanilang kasal. Sinimulan siyang kulitin ng mga katulong, tinatanong kung tapos na ba siyang magplano ng kanyang kasamaan laban sa masayang mag-asawa, na sinagot niya na hanggat masaya si Tsukasa, ayos lang siya. Pagkatapos ng salusalo habang naghuhugas sila ng pinggan, tinanong ni Nasa si Tsukasa kung ano ang hihingin niyang pabor kung manalo siya sa paligsahan, at binigyan niya ito ng isang magiliw na halik. Kinabukasan, nalaman ni Nasa na hindi gumagana ang sistema sa trabaho, at tila isang seryosong isyu ito. Nang tanungin ni Tsukasa kung ano ang problema, ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa trabaho, at malumanay siyang pinaalalahanan ni Tsukasa na magdahan-dahan lang,
dahil alam niyang madalas siyang nahihirapang huminto sa pagtatrabaho kapag nagsimula na siya. Gayunpaman, dumiretso si Nasa sa trabaho at nagpatuloy ng ilang oras hanggang sa bigla siyang sinipon. Napansin ang kanyang namumula na mukha, ginugol ni Tsukasa ang natitirang araw sa pag-aalaga sa kanya, habang may malamig na tuwalya sa kanyang noo. Nang gabing iyon, gumamit siya ng malamig na tela para pakalmayin siya, ngunit habang pinupunasan niya ang nakalaylay na bahagi nito, nahiya si Nasa at hiniling sa kanya na huwag nang lumayo pa para maiwasang maging bato ang kanyang maliit na si John. Nang gabing iyon, habang natutulog sila, hinawakan ni Tsukasa ang kanyang kamay, kahit na inakala ni Nasa na baka guni-guni lamang niya ito. Pagkatapos ay niyakap niya ito mula sa likuran, sinabi sa kanya na nag-aalala siya sa kanya buong araw. Nang marinig ito, humarap siya sa kanya at naghalikan sila. Gayunpaman, nang sinubukan pa niyang halikan, pinagalitan siya ni Tsukasa, ipinaalala sa kanya na magpahinga at mabawi ang kanyang lakas. Kinabukasan, binanggit ni Kaname kay Tsukasa na kung plano niyang dumalo sa pagdiriwang, kailangan niyang magsuot ng yukata bilang isang may asawa. Kaya bumili si Tsukasa ng mga yukadas para sa kanyang sarili at kay Nasa. Habang nagpapalit siya ng damit, tinanong siya ni Nasa kung maaari siyang sumilip, at pinayagan niya itong sumilip ng mabilis. Gayunpaman, lubos siyang nabighani sa kung gaano kaganda ang itsura nito sa yukata, kaya hinalikan niya ito, ngunit itinulak lamang ito ni Tsukasa, ipinapaalala sa kanya na mahuhuli sila kung masyadong maabala. Nang araw na iyon, habang naghahanda sila para sa pagdiriwang, hindi napigilan ni Nasa na kumuha ng maraming litrato sa kanya. Pagdating nila, agad na gusto ni Tsukasa ang mga tradisyonal na tacos, at pagkatapos kumain, nakita nila sina Kaname at Aya na nagtatrabaho sa isang stall para sa panghuhuli ng goldfish upang suportahan ang mga lokal na negosyo. Buong pagmamalaking sinabi ni Tsukasa na mahusay siya sa panghuhuli ng goldfish, at sinubukan ni Nasa na pahangin siya, ngunit wala siyang nakuha. Sumunod, binisita nila ang isang kalapit na dambana, kung saan humiling si Tsukasa ng isang masayang pagsasama at para sa kalusugan ni Nasa. Ipinagtapat niya sa kanya na habang hinahangaan ng iba ang kanyang dedikasyon, madalas siyang nag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan at patuloy siyang hihikayatan na pangalagaan ang kanyang sarili. Bilang tugon, niyakap siya ni Nasa, nagpapasalamat sa kanyang pagiging maalalahanin, at sinabi ni Tsukasa na gusto niya itong mabuhay ng mahaba at malusog. Di nagtagal, sumama sa kanila ang kanilang mga kaibigan upang manood ng mga paputok. Pagkatapos ay ibinahagi ni Nasa na marami na siyang nakuhang litrato ni Tsukasa, na hindi niya kailanman binubura, kahit na medyo nakakahiya ang mga ito. Napapalibutan ng mga kaibigan, pinanood ng magkasintahan ang mga paputok sa summer, at umaasa si Nasa na mapapanood nila ang mga ito ng magkasama bawat taon habang buhay. Iyon lang para sa video na ito. Mag-iwan ng like at comment kung aling anime ang gusto mong susunod nating i-cover. Kung gusto mo ng higit pang mga recap tulad nito, mangyaring mag-subscribe at suportahan ang ating channel. Hanggang sa muli.